grow in grace and knowledge. Willing to grow, handa mong saliksikin, bakit mo ako minahal, Panginoon? At kapag naintindihan mo na, kapatid, pag naintindihan mo na, susundin mo na ang Diyos, no matter what the situation may be. Our final destination, which is the new heaven and new earth. Alam niyo po ba yun? New heaven and new earth. Excited ka ba dito? Amen. Gusto mo bang makarating dito? Amen. Ang tatanungin ko, gusto mo ba ngayon na? Heaven new eh. Bago, di ba? New heaven and new earth. Kasi ito po ang pangako ng Panginoon Diyos sa atin. Ano po? There's going to be a new heaven and new earth. And so far, ano po, pag naiisip mo, there's going to be a new heaven and new earth. Wow! What a wonderful day! What a wonderful experience! Hindi pala experience kasi doon ka natitira talaga, mga kapatid. Pag nakita mo na ito, wow! Talagang isa ka sa mga pinagpala ng Diyos na makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Amen po ba doon? Palakpakan mo lang ang Panginoon Diyos. And because of that, just imagine your house will be made of gold, your house will be made of incorruptible material. Di po ba? Yung mga daraanan niyang ginto. Di po ba? Tapos yung mga, alam mo, yung mga kasama mo, they are now living in righteousness. They have overcome everything. Sabi nga yung kapitbahay mo, oy, musta kayo dyan? Di ba? Alam mo, namuhay rin sila ng may sakripisyo at ng may pananampalataya. Amen po ba doon? So we look forward to that. We look forward to that. At sana yung katabi natin, baka kasama po natin. Ano po? Huwag mo sasabihin, hindi siya kasama. Hindi ba? Kasi sabi po dito, being excited with that, sabi po dito kasi ni Pedro, sa ating pong babasahin po ngayon, who is so excited also in achieving or reaching this new heaven and new earth. Sabi po dito sa 2 Peter chapter 3, verse 10 to 18, ito po ating po pag-uusapan, but the day of the Lord, will come as unexpectedly as a thief. Meron siyang papahalin tulad. Ano po, sabi niya, matuwa ka na kasi biglang darating ito na hindi mo na lang malalaman. Ano po, pero ang importante, darating siya. Opo, marahil, wala na tayo sa mundo, biglang darating, mabubuhay ka pa rin naman. Amen po ba doon? Pero sabi dito ni Peter, but the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Then the heavens will pass away with a terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire, and the earth and everything on it will be found to deserve judgment. And let me move on, since everything around us is going to be destroyed like this. What holy and godly lives you should live. Ayan po, ulitin ko lang ito Since everything around us is going to be destroyed like this, alam na ni Pedro at pinaalam na rin sa atin. Opo, what a holy and godly lives you should live. May gagawin pala tayo. Tama po ba yun? Looking forward to the day of God and hurrying it along. Sabi niya, parang pinabibilis natin. Kung kikilos daw po tayo, yung parang, eto na siya. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Diba? Because I'm looking forward to the day. On that day, He will set the heavens on fire, and the elements will melt away in the flames. But we, eto na naman, we are looking forward to the new heavens and the new earth. He has promised a world filled with God's righteousness. And so, dear friends, while you are waiting for these things to happen, make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in His sight. And remember, our Lord's patience gives people time to be saved. Alam niyo, maganda pag binabasa natin ito, talagang with emotions, because Peter is speaking about the end times. Peter is speaking about our place in heaven, our future in heaven. At ito po pag-aaralan natin ngayon, and I have entitled this message, Forward and Grow. Please bow your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God,
As we come into your presence today, Lord, alam namin, Panginoon, sa kabila ng aming mga pinagdaanan, kabigatan, we know you are telling us something to do in this Christian life. At sa aming pong paghihintay ng iyong muling pagbabalik, you are prompting us to do something for your kingdom. At dalangin namin, Panginoon, sa aming pong pag-uusapan, sa habang aming pinagbubulay-bulayan, hinihinamay ang iyong salita, mas lalo namin maunawaan ang nais mo sa aming buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Today we receive your blessing. This we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. So as we look at the title, Forward and Grow, ang isa pong Kristiyano na na-born again, hindi po yun ang katapusan. Simula pa lamang po yan of what? Moving forward. We have to move forward because we are looking for something even greater, something that we have never experienced before, something na one time mo lang siyang mangyayari, yung pag makikita mo new heaven and new earth, you will be right there. And sabi nga, kapag ikaw ay tinanggap mo si Kristo, once in lifetime experience, hindi po nga doon magtatapos yun, nagsisimula pa lang, kapatid, ang iyong pag-usad sa buhay Kristiyano. Amen po ba doon? Diba, umuusad po talaga, na lumalago po talaga. Talagang meron tayong advancement sa ating pong buhay Kristiyano. And why must we keep growing? The question is, why must we keep growing? 3 things na pinakita po sa atin ni Peter in 2 Peter chapter 3. But the day of the Lord will come unexpectedly as a thief. Then heavens will pass away with a terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire, and the earth and everything on it will be found to deserve judgment. Napakarami po niyang sinabi, but one thing is for sure, the day of the Lord will come. The day of the Lord will come unexpectedly. Unexpectedly. Why must we grow? Hindi pwede daw stagnant. Hindi daw pwedeng paatras ang buhay. Because one is sure, God will come and He will come unexpectedly. Sana huwag kang matakot pag narinig mong hindi mo inaasahan ito. Dahil sinasabi na sa iyo ng Panginoon Diyos, ang buhay Kristiyano mo, inibig ka ng Panginoon, nag-aalay sa iyo ng buhay ng Panginoon Diyos, ito na ang panahon, mga kapatid, na ipamuhay natin as if si Lord darating anytime. Amen po ba doon? Ang ganda siguro ng pakiramdam, ang ganda siguro ng pagkakataon na madaplang ka ng Panginoon Diyos na nakikinig ka sa loob ng simbahan. Amen po ba doon? Amen po ba? Diba? Kung darating ang Panginoon Diyos, ready na po tayo. Hindi po. Diba, ang darating ang Panginoon, ready tayo. Bakit nakikinig tayo ng salita ng Diyos? Amen po ba doon? Kaya nga naman po mga kapatid na po itong simbahan, kung mapapansin po natin, unti-unti po talaga pong pinagaganda natin ng simbahan para po convenient tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen! At just to let you know, ano po, yung ating pong mga rooms, kompleto na po yan, though wala pa pong laman, ano po, pero 100% fully air-conditioned na po ang ating pong simbahan. Amen! Palakpakan mo nga natin ang Panginoon, opo, fully air-conditioned, maging ito pong ating pong sanctuary ay pinalamig na po natin. At syempre po, masarap talagang makinig, lalo pa, ito lang ang aking pong paalala, kung ikay matutulog, siguraduhin mong ikay nakadilat. Opo. Diba? Because the Lord will come unexpectedly. And let me move on, that everything will be destroyed. Opo. Magandang isipin natin, the Lord will come unexpectedly. He will come, but everything will be destroyed. Let me read to you, since everything around us is going to be destroyed, what holy and godly lives you should live, looking toward the day of God, hurrying it alone. Kung alam po natin, mga kapatid, darating ang Panginoon, and everything will be destroyed. Sabi niya, ito lang ang kanyang pamanhik. Ano po? Dapat, hindi mo na i-memorize yan, ang pinamumuhay mo ay yung may buhay ng kabanalan. Amen po ba doon? Na para bang
yes, parating na si Lord, kaya hindi pwedeng nagkakamali tayo, hindi pwedeng nasa kasalanan tayo, hindi pwedeng tinotolerate pa natin ang kasalanan. May kausap po ba ako? Di ba? Sabi, everything around us will be destroyed. Yung nakikita mo ngayon, yung mga bagay na physical, marahil ito po ay na-achieve mo, binigay sa'yo, or di ba? Marahil itong simbahan na ito, everything will be destroyed. Opo. Para magbigay daan sa pagdating ng Panginoon Diyos. Amen po ba ito? Lahat po yan, lahat ng ating aspiration, baka marahil meron po tayong mga tinitingnan dito na ito lang, valuable, ano po. Hindi po natin madadala yan sa kahit saan. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away. Just my word will never, never pass away. And let me move on, because new heaven and new earth will arrive. New heaven and new earth will arrive. Darating po talaga yun. Everything will be gone. Everything will be destroyed. And I believe, maganda po ang ating pong pakiramdam, ang ating pong emosyon, ang ating pong attitude is we are looking forward to this new heaven and new earth. Sabi po dito, 2 Peter chapter 3, on that day, He will set the heavens on fire, and the elements will melt away in the flames. But we are looking forward to the new heavens and the new earth He has promised. And please see this next line, a world filled with God's righteousness. World filled with God's righteousness. Maganda pong pansinin natin, sinabi po dito ni Peter, na sa kanya pong pagtanda, sa kanya pong mga natutunan, sa kanya pong na-experience bilang apostol, sa kanya mga sakripisyo bilang apostol, he made a mixture of things who is to come. But if we will analyze it, isang bagay dito pwede mo nang ipamuhay ngayon. Ano po yun? New heaven and new earth that He has promised, a world filled with God's righteousness. Yung dalawang bagay, hindi mo pa pwedeng maranasan ngayon. New heaven and new earth. Amen. Pero yung righteousness ng Panginoon Diyos. Diba? Come to think of it. Kapag ika'y namuhay ng tapat, para ka nang nasa langit. Amen po ba ito? Nasusundan po ba natin? Kung ang pinamumuhay natin ngayon ay yung may katapatan, yung may kaayusan, yung what is righteous. Hindi po ba? What is righteous? Sabi niya, ganito rin ang magiging buhay ko sa langit. Amen po ba doon? So bakit hindi po natin gawin ngayon? And with that, kaya pala sinasabi po ng salita ng Diyos, we have to live with growing. Sabi niyo, kailangan po natin mamuhay ng may growth. And what are the signs of growth? Marami pong mga senyales na tayo na po ay lumalagong Kristiyano. Maraming mga senyales na sinasabi po sa Bible, ano pwede mong maging patunay na tayo daw po ay lumalago. And let me just name some. I have made this acronym GROW. What are the signs of growth? Let me read to you. And so, dear friends, 2 Peter chapter 3, verse 14. So, dear friends, while you are waiting for these things to happen, you're waiting for these things to happen, the new heaven and new earth, make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in His sight. And remember, our Lord's patience gives people time to be saved. Meron pong attitude na pinakita dito ang ating pong Panginoon, the Lord's patience. Na hindi rin po natin napapansin, ganito rin po ang gusto ipakita sa atin ng Panginoon. So dear friends, while you are waiting for these things to happen, we are all waiting. Tama po ba yun? We're all exercising patience. Alam niyo po ba paano pong ginawa ng Panginoon Diyos para lang po tayo mahintay? 2,000 years ago, itinalay na niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen po ba doon? And imagine how long He is waiting for all of us to be saved. Gaano katagal? Marahil yung iba po sa atin dito, ang tagal ba? Sinera ng salita ng Diyos, ang tagal mong inisnap ang salita ng Diyos, ang tagal mong dinedma ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, magkakasama tayo dito. Amen po ba doon? Naging patient sa atin ang ating Panginoon Diyos. And what do I call that? Opo, yung isang taong nagpapasensya,
yun na pong pinapahaba niya ang kanyang generosity. Diba? Pinapahaba niya ang kanyang generosity. Yung kanyang kalooban na magkawang gawa. In fact, si Jesus Christ nagkakawang gawa po sa atin. Kasi kung hindi po mga kapatid, tayo po ay ginunaw na, kasama na rin tayo na destroy. Amen po ba doon? And with this generosity, one sign of growth is generosity. Isang senyales na tayo daw po ay lumalagong Kristiyano ay matuto po tayong magkawang gawa. Kung si Kristo nagkawang gawa sa atin, maganda rin tayo po ay marunong magkawang gawa sa ibang mga tao. So that they will feel the love of Christ. Alam niyo po, back in the Old Testament, yung pong mga magsasaka, doon po, ng time nila Boaz, Boaz owns a very big land, at sa kanila pong mga inaani, nagtitira po sila ng mga aanihin sa gilid-gilid ng kanila pong mga lupain. At tinitira po nila yon, iniiwan po nila yon para sa mga mahihirap. That is their generosity. It has been their culture. Si Abraham, siya po ay naghuhukay ng balon. At yung balon na yon, marami po siyang nakukuhang tubig. Saan po siya naghuhukay ng balon? Doon sa malapit sa dadaanan ng maraming tao. Kapag nakahukay po siya ng balon, gumagawa pa po siya ng kalsada para lahat daw po ng mga nauuhaw, hindi kayang maghukay ng balon, yung mga traveler, they will be able to drink on it. Generosity. Ganyan po ka-generous si Abraham. No wonder, mga kapatid, ang bansang Israel ay napakayaman ngayon. Napakayaman because they have this culture of generosity. And what do they call this culture of generosity? It is tzedakah. Pakisama sa katabi, tzedakah. Opo. That's their culture. That's their culture. It's their Jewish tradition of giving. Kaya pala ang bansang Israel, mga kapatid, pagamat sila ay inaatake ng maraming bansa na nakapaligid sa kanila, they remain rich. And why are they rich? Because they have this culture of generosity. And kung titingnan po natin, bakit daw ganon? They are so generous. When you look for the meaning of tzedakah, akala ko nga it is charity. Hindi po. The meaning of tzedakah is justice. Justice. Giving justice to the money God is giving you. Kasi naniniwala po mga Jewish people that whenever God give them provision, a certain portion of it will go to the poor. Certain portion of it will go to the tithes. Ika po, ibinibigay po yan sa Panginoon. At ang portion ng, may maliit na portion dyan, na para po sa mahihirap. When you do that, you are giving justice to what God is giving you. That's why Israel is rich. Ito rin po ang nagiging dahilan para po ang isang Kristiyano ay nagiging maluwag sa kanyang buhay kapag marunong siyang magkawang gawa. Justice. Kaya nga naman po mga kapatid, ito pong ating pong simbahan, meron po tayong foundation. We are opening up our doors so that we can practice generosity. Kaya meron po tayong WayJ Foundation that we are going into missions. Opo, mga hindi po natin nakikilala, ang mga inaabot po natin that whenever we get this bag, lalamanan lang po natin ito, Pag nilamanan natin ito, hindi natin kilala kung kanino ito mapupunta. Because this is part of tzedakah. It's tzedakah. Ginagawa natin ito, hindi mo kilala ang iyong pagbibigyan. Hindi ka rin nila kilala. That's fine. You know what? Ito po akin po napag-alaman kung titignan po natin sa internet. The highest form of tzedakah is that whenever you give, you also pray that the person receiving this will soon decide to give this. Pagdating ng panahon, siya man ay pagbibigay din. That's the highest form of tzedakah. Kaya ang bansang Israel, pansinin po natin yung kanila pong mga naging mga anak-anak, ngayon mga may-ari ng malalaking mga kumpanya. Bakit? Sila ay unang nakatanggap ng tzedakah.
So that's why meron po tayong mission. Opo, pagdating po sa September, marami pa po tayong mga dating na mission. It's an open opportunity for all of us. If you want to practice generosity, meron po tayong mga bags din po sa labas, and you can exercise this, praying that the person who will receive this, diba, habang nagpapasalamat sa Diyos, siya man ay magkukumit pagdating ng panahon, ako man ay magbibigay dito. Sabi nga po sa isa pong quote ni John Bunyan, I don't know him, pero itong sabi niya, you have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. Opo, yun daw po yung maganda. Diba? Hindi mo siya kilala, diba? Yung mga mahihirap, bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, nung kausap po niya yung mga tao, yung mga believers, Panginoon, kailan ka namin tinulungan? Kailan ka nauuhaw at kailan ka namin pinainom nung kay nauuhaw? Sabi ng Panginoon, whatever you do to the least of my brethren, you do unto me. Kaya pala binibigyan tayo ng provision ng Panginoon. Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! And so, another sign of growth is you are reinforced. Ang isa daw taong lumalago, yumayabong ay nire-reinforce niya ang kanyang sarili. Take note, lumalago ka na, nagre-reinforce ka pa. Amen po ba doon? Dito may paglago tayo. Amen. Sa simbahan, lumalago tayo spiritual. But a sign of real growth is that you are being reinforced. Bakit po? Paano ba yung reinforced na yan? At saan ba yan nanggagaling? Let me read to you 2 Peter chapter 3, verse 15. And remember, our Lord's patience, generosity, remember our Lord's patience gives people time to be saved. This is what our beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom of God, wisdom God gave him, speaking of these things in all of his letters. Take note, observe the words. Si Peter, makikita po niya talaga yung pagiging apostle niya, no? He knows how to interact. Nag-i-interact siya sa kanyang kapwa apostle, si Paul. And they are in one page in something that is so valuable na isi-share ko rin po sa inyo. Peter told about this. Remember? It was written, and it was spoken. Si Paul, yun din ang kanyang pinapa-remember, sinusulat, sinasalita. What is it that you remember? That you speak? What is it that you write? No other than the Word of God. The Word of God. You remember. You write it down. Speak it out. If you want to be reinforced, remember, write it down, speak it out. Huwag kang mahihiya. Hindi pwedeng nasa iyo lang yan, kinakailangan sabihin mo yan. And if you have the Word of God, paano ka lalakas, kapatid? I do believe when we enter the door of church, when we enter the door of the church, dyan po tayo nare-reinforce. Tama po ba yun? Pakita nga natin yung ating pintuan. Ayan. Ayan po. Maganda ba yung ating pintuan? Maganda ba yung ating labi? Parang ayaw. Yan na po ang ating pong labi. Whenever we enter the church so that we can hear the Word. Amen? Tama po ba yun? Na-energize ka ba pag naririnig mo salita ng Diyos? Nabe-bless ka ba pag naririnig mo salita ng Diyos? Wow, praise the Lord. I have to make this clear to you. Isa lang kasi pintuan ng simbahan. Yan lang. Tama po ba? Paano nare-reinforce, mga kapatid? Kung dadagdagan ng pintuan ng simbahan, mas maraming makakapasok. Tama po ba yun? Dadagdagan ng pintuan. And here's what God impresses to us today. Paano mo dadagdagan ng pintuan? Kaya kailangan magre-reinforce ka rin. Diba? Re-reinforce mo yan. Magandang buksan ng pintuan. Because when you go home, ang bahay mo may pintuan din.
ang bahay mo may pintuan din. So, sa bahay mo, kung dito inaaral ang salita ng Diyos, nagpapalakas ka sa salita ng Diyos, sa bahay mo, pwede mo rin siyang gawin. Sa bahay mo, pwede mo siyang gawing pintuan papasok ng simbahan. Bakit? Kasi si Lord din ang pinag-uusapan niyo. Amen po ba doon? So what am I saying this? Kaya lagi ko kayong inaanyayahan na gawin natin ang C2S sa inyong mga bahay. Amen po ba doon? Because through that, kung isa lang ang pintuan ng simbahan, hindi nakakaawa yun. Bakit? Maraming mga manggagawa ang ating pong simbahan pwedeng magbukas ng kanya-kanyang pintuan para sa Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Does it make sense? Kung ang langit, binuksan ng pintuan ng langit ng ikay naligtas, sa C2S, maraming magbubukas ng pinto, papasok sa simbahan, sa COG Trece Mountains. Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen. Kaya po mga kapatid, baka sasabihin natin, bakit pagdating sa bahay, pag ganitong atmosphere namin, ang tanong, binubuksan mo ba pinto mo para sa salita ng Diyos? Bakit ganito lagi namang kakagalit kami? Bakit hindi maayos? Ipinipilit mo ba yan? Inilalaban mo pang salita ng Diyos sa loob ng pamamahay mo. Dito, reinforce ka, ba't pagdating sa bahay? Or, naging bahagi ka ba ng pagbabahagi ng salita ng Diyos? And here's just my thought. Kaya pala ang simbahan, isa lang ang pintuan. Kasi sa bahay mo, pwede mo siyang gawing pintuan, papasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Bakit ko po yung sinasabi? Let me just move on with what we're reading. Some of his comments, sabi ni Peter, sinasabi niya si Pablo, some of his comments are hard to understand. And those who are ignorant and unstable have twisted his letters to mean something quite different, just as they do with other parts of the scripture, and this will result to destruction. Mahirap kasi kapatid dito nag-aaral natin ng tama, baka pagdating sa bahay, iba ang ating natutunan. That's why I'm encouraging you. Kung wala pa po kayo C2S, subukan natin dito lang to. Kaya nga po, ipina-aircon na natin ito. Baka pwede tayo mag-C2S dyan sa mga kahit saan dito, mga kapatid. Huwag kang lalabas na yung hindi nyo pinaprocess ang ating pong pinag-usapan. Kasi pagdating sa bahay, baka iba na ang ating napapakinggan, iba na ang ating napapanood, iba na ang ating nakikita sa social media, baka inihis ka pa niyan. Kaya po dito lagi salita ng Diyos ang ating pinupusin. And it happened in the time of Paul, in the time of Peter. Marami nang naglilihis. Eh kung noon, nandun na yung mga apostles nalilihis pa, ngayon pa kaya? So, maganda pong pakita natin mga kapatid, pagdating sa labas, paano natin inaaral ang salita ng Diyos. And another thing, another sign of growth is to have order in your life. Order. Ano bang, bakit may order? Kailangan may order sa loob ng pamamahay, diba? Sa loob ng pamilya. Kasi sabi dito, in 2 Peter chapter 3, verse 17, you already know these things, dear friends, so be on guard. Then you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing. Mahirap po kasi kapatid, dito sinasabi na dito ni Peter, maraming maglilihis sa atin. Sa ating panahon, maraming nanonood sa mga Kristiyano. Naniniwala ba kayo doon? Maraming pumapansin sa inyo pag pumapasok kayo dito sa simbahan. Maraming tumitingin sa inyo, pumupuna sa inyo, hindi lang ninyo nararamdaman o hindi ninyo na nakikita. How are we living in our lives? Alam niyo po, nung ang aking pong panganay na anak nasa grade 1 or grade 2, yung panganay ko pa po nun, ano po, bata pa po ako nun.
Minsan po, labasan nila ng eskwela, naglaro po sila sa basketball court, malapit po sa aming bahay, we live in a village, malapit din po yung school. And then, yung maliit pa po yung anak ko noon, isa siya sa pinakamaliit. And one time, umuwi po yung anak ko, humahagulgul, umiiyak. Sabi, Daddy, ano nangyari? Siyempre bilang tatay mo ka, talagang maiinis ka, ano nangyari? Sabi, Dad, sinuntok ako ng kaklase ko. Sinabi yung pangalan, kilala ko yung tatay ng kaklase niya, kumpare ko pa naman, napatayo ako, bakit? Inaway po ako. Anong ginawa mo? Tumakbo po ako. Siyempre, naisip ako. Ba't ka tumakbo? Diba sabi mo, Daddy, bawal bumante. Nahimasmasan ako. Ako pala nagturo nun. Bawal bumante. What's the point? Paano natin pinakikita ang buhay natin sa mga anak natin? Paano natin na ipakikita ang ating inaaral sa mga tumitingin sa atin na hindi Kristyano? Be on guard. Be on guard. People are looking at you. It doesn't matter anong edad mo. Anong tinatayuan mo. At kung may tinatayuan ka na, ituturo mo ba ito ng tama? Sabi ko, ako pala nagturo sa'yo. Tama yan. Di ba? Ito kasi yan. Sabi sa Proverbs, train up a child the way he should go. A child, train up the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Pansinin po natin pagkakalikha ng verse, train up a child the way he should go. Sino magte-train? Yung Kristiyano, yung magulang. Tama po ba? Tayo. Hindi sinabi, let your children be trained by God. Hindi. Train up a child, tayo magte-train. Sabi, so when he is old, he will not depart from what? From it. Hindi sinabi, he will not depart from God. Hindi po ganun, ano po? He will not depart from your training. Paano mo siya tinrain? From it. Paano mo siya tinrain? Kung ang training mo sa kanya yung tama, righteousness, iintindihin ninyo bakit ikaw ang living Bible. Ikaw ang walking Bible, kapatid. Kaya huwag kang magtataka kung ang ugali ng sumunod sa'yo, hindi mo tayo kanino nakakuha ng kanyang ugali. May kausap po ba ako? And let me move on. What else? Another sign of growth is willingness to obey. You will grow. If you're growing, willing kang sumunod sa Panginoon. Just like in this verse, rather, you must grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Grow in grace and knowledge. Willing to grow, handa mong saliksikin, bakit mo ako minahal, Panginoon? At kapag naintindihan mo na, kapatid, pag naintindihan mo na, susundin mo na ang Diyos, no matter what the situation may be. Please bow your head, close your eyes. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Right now, God wants you to grow. Move forward and grow. Sana sa buhay Kristiyano natin, mga kapatid, alalahanin natin, hindi lang ang Diyos ang nakatingin sa atin, ang mga taong nakakakita sa atin ngayon. How are we going to live this life? Nawa, sa ating pag-uwi, sa ating pagtatapos, hindi na natin ikahihiya ang pangalan ng Panginoong Jesus.
na siya nagtuturo sa atin ng magagandang bagay. As the praise and worship sing this song, may this song,